maiipit sa ganyan? Ako, kawawa naman ang Pilipinas. Ang liit-liit ng nating bansa. Wala tayong kakayahang militar. Bakit tayo magpapasubo sa ganyan? Sugod tayo ng sugod, ang aanghang magsalita. Pag lumusob, wala palang susunod. Pag tumingin tayo sa likod, wala pala tayong kasama kundi tayo. Ni walang bala, walang armas, walang baril, walang eroplano, walang frigate na mga barko. Ano ba naman ito? Tema dito sa Davao del Norte. Kung maghahanap kayo ng korupsyon, punta kayo sa Davao del Norte, marami dito. Dahil nga, ang DSWD Regional Director ay nakikipagkuntsaba dito sa mga pamilya ng Uy, pamilya ng vice-gobernador, na itong si Oyo Dikawat Uy. Yan ang may pasimuno dito sa lahat ng korupsyon sa probinsya. Yes, magandang umaga sa inyo lahat, sa lahat ng tagapakinig ng SMNI. Kumusta po kayo ngayong umaga? Oo, Senator, ito po, ano ho ba yung masasabi ninyo kaugnay po dito sa trilateral meeting ng Pangulo sa pagitan nga ng Amerika at Japan? Well, ako parating sang-ayon na tinaanyayahan ng lahat kapag may dialogue. Gusto ko yan na mag-usap ng mag-usap. Mabuti naman yan. At dati kasi, itong Indo-Pacific Partnership, maraming sasabi na napako na sa defense. Wala namang itinuloy na economic effort. Kaya maganda naman pakinggan na $100 billion daw ang papasok sa Pilipinas in the next 5 to 10 years. Pero hindi ko rin maintindihan saan manggagaling yan. Pagkat alam naman natin, gipit ang buong mundo, lalo na Estados Unidos. Ganun pa man, mas maganda naman na may pangarap tayo na bibigyan tayo ng konting investment at sinasabi magkakaroon pa ng Luzon Corridor. So mabuti naman to, yun nga lang, merong nagsasabi din na baka naman itong malalaking perang ipapasok para lamang para sa kapakanan ng mga Amerikano at itong donation ay magiging dahilan para makialam sa ating bansa. Yung donation kunyari, yung pala, ito yung pinto para mag-foreign intervention. Yun lang kinatatakutan natin. Mag-ingat lang tayo na mas papakinabangan ng Pilipino kesa sa kung sino-sino dyan sa labas. Pero ano pong nakikita po ninyo, posible ho ba itong makatulong din na mapaibsan yung issue nga dito, yung tensyon natin dito sa pinag-aagawang teritoryo dyan sa West Philippine Sea? Ay, yun na nga ang aking problema dahil meron pa silang sinasabing Luzon Corridor. Bakit sa Luzon? Kung talagang gustong tumulong sa Pilipinas at magbigay ng trabaho at ibsan ng gutom at kahirapan ng buhay, hindi ba dapat simulan ang Bismin higit sa lahat ng Mindanao, ang pinakamahihirap na lugar? Pero ang tinutumbok nila, yung pinakamaunlad na mga lugar sa Pilipinas, itong Luzon Corridor ng Subic, Clark, Manila, Batangas. Bakit doon? Kung talagang tutulong sa kahirapan natin na dinadanas, abay dapat sa Mindanao nakatutok yan, di ba? Dahil doon ang pinakamahihirap na mga rehiyon. Pero ganun pa man, maganda naman tumulong sila sa sinasabing gagawa ng port, ng mga railway, clean energy, semiconductors. Yun nga lang, yung semiconductors at yung supply chain, marami naman nagsasabi na baka naman, bekenemen, puro sa pakinabangan lamang yan ng Amerikano. Pero ako, bigyan natin ng pagkakataon na tignan natin ang detalye kung paano talaga. Pero, Senator, ito ho ba ay nakikita po ninyong ipinapakita po natin, baga show of force na meron tayong mga kaalyado, Japan, Amerika, pagdating po dito sa issue sa South China Sea. Ano pong dating sa inyo niyan? Para sa akin, wala naman duda. Wala naman duda na kaalyado natin ang marami sa buong mundo. Ano? Marami tayong kaibigan, wala naman tayong kaaway. Ang problema lamang, huwag tayo aasa sa mga kaalyado. Nakita na natin yung sa Ukraine, nakita natin yung nangyayari sa Gaza, sa Israel. Talagang may hangganan, maski kaibigan, maski kaalyado, uunahin nila yung sarili nila. Pag nagkakagipitan na sa sarili ng bansa, uunahin nila yung kanila. Siyempre naman,
natural lang yun. Kaya sa hunot dulo, ang magtatanggol pa rin ng Pilipinas ay walang iba kundi Pilipino. Yun ang ending. Kaya parati akong nananawagan na kinakailangan, katulad ng panahon ng tatay ko, yung original na President Ferdinand Enrelin Marcos, ay pagtibayin muna natin yung self-reliant defense program natin. Na dito gawin ang mga bala, baril, at kung ano pang kakayanin natin, gawin na natin sa Pilipinas. Huwag tayong umaasa lagi ng lilimos, ng hihiram, at humihingi ng gamit sa iba't ibang bansa. Huwag ganun kasi may hangganan yan at saka puro second hand. Minsan mga bulok, kawawa naman sundalo natin. Makakatulong din ho ba itong trilateral meeting na para sa AFP modernization din na Ma'am Amy? Well, para sa akin, nakakatulong talaga. Unang-una sa dialogue, talagang malaking tulong yan at malaking tulong talaga sa ating capacity building ng ating mga sundalo. Kaya lang noon, sinasabi nila, pag alis daw ng mga Amerikano, hindi naman iniiwan kundi yung mga bulok na truck. So, sayang daw yung natutunan nila. Pero palagay ko, iba na ngayon kasi last week, di ba, yung pinakamalaki na multilateral exercise na kasama ang Amerika, ang Japan, pati Australia, talagang nakakasindak. Yun nga lang, nasindak rin ang China. Huwag naman natin awayin ng China. Hindi naman tayo inaaway kahit nang bubuli ng mga isda, kahit nakakainis na sila. At talagang importante pa rin manatili ang kapayapaan sa ating bansa. Higit sa lahat, yung mga taga Mindanao, galing lang ako dun Talagang takot na takot sanay na sa gera, ayaw na mabalik yung ganong buhay. Senator Amy, kasama ko po dito si Partner Admiral. May mga karagdagang katanungan po sa inyo. Magandang umaga po, Senadora. Gusto ko lang kung linawin. Yes, magandang umaga. Meron po kayong duda na yung sa Luzon Corridor na nababanggit nga dito sa agreement ay idadaan sa pamamagitan nitong EO57? Kinatatakutan ko parating ganyan dahil kasi kung talagang pagbibigay ng tulong at pagpapaunlad ng lugar, di ba dapat unahin yung pinakamahirap? Pinakamahirap talaga Mindanao Ba't hindi na lang doon tumutok? Kaya nakakapagtaka, parang may konektado pa rin talaga sa defense. Yan ang problema, hindi talaga mahihiwalay itong economic interest sa defense. Kaya isip-isipin na lamang natin kung sa bagay, ang Amerika naman ang talagang bumibili ng produkto ng Pilipinas, at yung semiconductors nga na sinasabi, electronics, tapos marami silang binibili rin sa atin na mga mangga at iba pa. At talagang malaking tulong yun. Sana yun ang palawakin kasi yan ang kailangan natin. Sa Mindanao sana, sa Visayas, sa mahihirap na lugar. Nakakapagtaka, yung Luzon Corridor, doon pa sila mag-i-invest kung saan punong-puno na ng investment at infrastructure. Subic, ang Clark, Maynila, Batangas, talagang maunlad na yung mga lugar na yan. Bakit diyan pa? Siksika na nga tayo sa Manila, madadagdagan pa kaya tayo ng tao, trabahador? Pero ma'am, ang ating pong Pangulo, marami pong mga pulong with the Estados Unidos. At naalala ko, during kampanya niya para sa pagresolba, nung naitanong, kabilang din ito sa pagtatanong sa kanya sa mga presidential forum, na ano ba ang nakikita niyang solusyon dito nga sa South China Sea. At nakikita niya, sinasabi niya, bilateral agreement ang pinakamabisang solusyon. Hindi siya hihingi ng tulong sa Estados Unidos, considering ito yung posibleng magpalala ng tensyon pag may external superpower na makisawsaw dito sa issue na ito. Pero parang iba yata ang naging galaw ngayon, ma'am. Mas more dito sa ang bilateral agreement or usapan, Pilipinas at Estados Unidos, na ang pinatutungkulan naman sa kanilang usapan ay dito sa South China Sea, ibang-iba doon sa kanyang unang sinabi na dapat makipag-usap tayo, China at Pilipinas. Tama. Marami nagsasabi nun at kung minsan ako rin, aminin ko, nagtataka ako kasi hindi rin yan ang stand ng tatay ko. At ang aking ama, pareho ni Presidente Duterte, talagang itinataguyod yung independent foreign policy. At eto nga, parang masyado tayong kumikiling sa Amerikano. Huwag tayong magpapagamit, huwag tayong kakampi, huwag tayong pipili. Wala naman tayong kaaway. Bakit tayo makikipag-away sa China? Unang-una, kapitbahay natin yan. Malaking bagay na sila ay andito
sa Barangay Asia, ika nga, at hindi talaga magbabago yan kailanman. Higit sa lahat, sila ang pinakamalaking trading partner natin. Paano tayo kakain, maghanap buhay, at tuloy-tuloy na mabubuhay na mapayapa kapag hindi tayo nakakapag-import at export sa China. Napakalaki ng kanilang bahagi sa ating ekonomiya. So, palagay ko, itong pagkiling sa isang superpower, ika nga, laban sa isa pang superpower ay hindi makakabuti para sa Pilipinas. Maiipit tayo sa dalawang dambuhalang bansa na maliit lang tayong bansa, hindi tayo dapat sumasama dito sa mga geopolitical games. Itong mga tension nila, hindi naman tayo kasangkot dyan, hindi naman tayo nakikiaway. Bakit tayong inoobliga na pumili? Huwag tayong pipili. Lahat naman yan kaibigan. Pero nakapagtataka din po, ma'am, na ang Estados Unidos, particular ng pinakamataas na leader nila, may linya ng komunikasyon. In fact, habang nangyayari itong mga tensyon, nagkaroon nga pag-uusap pa ang presidente ng Amerika sa presidente ng China, maliban sa South China Sea issue na pag-uusapan din nila yung kalakalan ng dalawang bansa. Meron pang mataas na opisyal, sekretary ng Treasury nila, ang pumunta sa China para pag-usapan din ang trading. Pero yet tayo, ang huli yatang pag-uusap ay doon pa sa Amerika nung nagkasalubong sila ni President Xi at Pangulong Bongbong Marcos, tsaka yung pagbisita ni PBBM doon sa China. Other than that, wala na bang direktang line of communication para at least mapanindigan yung bilateral na paraan para sa pag-resolba nitong sa South China Sea issue or West Philippines issue? Oo, ayan na nga ang problema natin Kasi kitang-kita naman, kikipagkaibigan na yung US sa China. Maliwanag yun after the San Francisco meeting, ng dalawang presidente. Matapos yung katakot-takot na exchanges ang nangyari. Pati yung military exchange, isipin nyo, pati military, nagtitipon-tipon. First time daw in 15 years na nagkita yung military ng China at saka ng US. Tapos yun nga, yung Janet Yellen na talagang pinag-usapan ng trade policy. Ibig sabihin, talagang yung mga sanction kontra sa China, mukhang pag-uusapan at ine-negotiate na. Samantalang tayo, parang hindi ko maintindihan, sugod tayo ng sugod, baka magulat na lang tayo, iba na pala at yung mga susuporta sa atin, nagdadalawang isip, baka madamay sila. Maraming nagsasabi na uso naman sa US, itong tinatawag na proxy war. At mahusay sila gumamit ng ibang bansa, maliliit na bansa, kung saan magkakagera samantalang sila ay ligtas sa anumang putukan. Yun ang masama, huwag tayong maging Ukraine na sinasabi ng iba, baka proxy yan, yung nangyayari sa Middle East na proxy din, huwag tayong maiipit sa ganyan. Ako, kawawa naman ang Pilipinas, ang liit-liit ng nating bansa, wala tayong kakayahang militar, bakit tayo magpapasubo sa ganyan? Sugod tayo ng sugod, ang anghang magsalita. Pag lumusob, wala palang susunod. Pag tumingin tayo sa likod, wala pala tayong kasama kundi tayo. Ni walang bala, walang armas, walang baril, walang eroplano, walang frigate na mga barko. Ano ba naman ito? Meron pang lumulutang, ma'am, na meron daw secret agreement, minamasama nila ang past administration dahil meron daw kasunduan, yet nilinaw naman ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang secret agreement. Lahat yan gentleman's agreement. Kumbaga, nagkaroon ng verbal na mga kasunduan dahil sa matagal na panahon, yun din na pala na ang ina-exercise. And in fact, way back 2013, meron ng mga pahayag ang administrasyon during that time na merong mga naging kasunduan sila na pwede lang magdala ng mga pagkain, hindi lang pwede yung mga construction materials. Kumbaga, consistent, no? At di ko lang alam kung alam ba ito ng ating Pangulo, pero dun sa recent niyang panayam, sabi niya, na-horrified daw siya. Kumbaga, parang hindi niya alam na may ganito. Pero nakikita niyo ba, ma'am, na needed na ipatawag National Security Council dahil sa panahon ni PRRD, pinatawag din niya dati yan and kasama yung mga dating Pangulo para at least malaman kung ano ba yung mga hakbang na ginawa or dapat na gawing hakbang para dyan sa South China Sea issue. Yes, tama yun. Talagang marami tayong dapat gawin at kinakailangan na talagang
Huwag tayo maipit dyan lagi. So, ito yung problema natin at huwag tayong maging koloniya na naman ng US. Ano? Nangyari na sa atin yan at napakahirap ng dinanas ng ating mga bayani para magkaroon tayo ng kalayaan. Mahirap po ito talaga. At higit sa lahat, pinakamahirap, sabi nga ng ama ko, ang pinakamahirap ang gera. Iwasan yan sa lahat ng pamamaraan. Iwasan ang gera, dinanas ng salinlahin ng henerasyon namin. Ayaw namin mangyari sa aming anak at apo. At tama talaga yun. Iwasan ang gera sa lahat ng pamamaraan. Hindi po pwedeng pumasok dyan. Ngayon, itong mga agreement, secret man, gentleman's man, preliminary agreement yan, alam natin ng saligang batas, malawak ang kapangyarihan na binibigay sa ating Pangulo. Kumbaga, solo yung kapangyarihan. Halos total ang kapangyarihan ng Pangulo makipag-usap tungkol sa foreign affairs. Ano? Minsan-minsan magkakaroon ng treaty, iraratipikan ng Senado. Pero talaga naman, ang Pangulo ang gumagawa niyan. Kaya kapag Pangulo ka, alam ko naman, noong panahon ni Presidente GMA, Presidente Noynoy, Presidente Duterte, meron talagang kasunduan na nung panahon nga ng tatay ko, tatawag lang yan sa Amerika, talagang telepono lang at kaibigan naman niya. Ganon din nung na nangangailangan, halimbawa yung mga OFW natin nagkagulo sa Iraq, talagang tumatawag lamang ang ating mga Pangulo para magpatulong at ilikas yung ating OFW. Hindi naman nakasulat yun. Usapin lang yun dahil syempre, gusto natin na maligtas yung ating mga OFW, yung mga Pilipino. Samantalang itong mga punong bayan naman sa ibang lugar na kaibigan naman natin, katulad ng Iran, ng Iraq, tumutulong naman sa atin yan at tutulong talaga na makalabas yung mga Pilipino ng ligtas. Senator, siguro huling mensahe na lamang po ninyo, lalo na po yung investigasyon lang po ng People's Initiative. Pa-update na lang po ang ating mga kababayan. Yes, eto nga, yung People's Initiative, dahil hindi pa nga kami tapos dyan, dahil hindi pa namin mahanap yung mga testigo, marami kasing gusto magtestigo na hindi ko maintindihan kung identified o hindi. Marami pang nagsusumbong dahil nga tuloy-tuloy, maski pakatapos ng hearing, na yung PI, yung iba naman, nag-switch gears na sila. Kumbaga, ayaw na nila kasi nagka-bookingan na yung suhulan sa PI, napunta naman dito sa resolution number 7. Kaya tinitingnan namin maigi kung saan patungo ito. Tapos nauwi pa, kaya akong binabakbakan ng todo tungkol sa DSWD at 4Ps, nagka-booking pa yung akap na bilyon-bilyon. Kaya sumangasanga nga yung PI na investigation na yan at tutumbukin natin sa lalong madaling panahon. Pero sa ngayon, in recess po kami, walang session hanggang sa katapusan ng Abril. Kaya tutuloy natin pagdating ng panahon. Ayan. Kung kayo pong tatanungin kung tama ho ba yung naging desisyon ni Governor Hubahib na hindi bababa sa kabila ng suspension order? Ako ang tatanungin. Tama yung sinasabi niya na hindi siya bababa. Bakit? Para sa akin, how can you obey an illegal order? Bakit illegal? Kasi walang due process. Ibig sabihin, violation ng Constitution yan. Basic, very basic yan, di ba? At bakit ginaganito si Governor Hubahib? Ano ba yung posibleng nakikita po ninyong motibo ng pamahalaan laban sa kanya? Ay, politika yan. Politika. Unang-una, nung ganito nagsimula yan at nag-ugat, nung nabalita na yung susunod na rally ng Hakbang Maisog ay dito sa Davao del Norte. Dito sa Davao del Norte Sports Complex. Ngayon, si Governor Hubahib nag-commit ng mga 100,000 na attendees doon sa rally. Ito naman, sa kadahilan ng yung mga supporters namin, sila ang nag-commit din sa amin na pupunta at dadalo doon sa rally. Bago mangyari ang suspension na yan,
merong dalawang emisaryo ang ipinadala ni Anton Lagdameo kay Governor Hubahib. Kinakausap siya kung pwede, huwag ituloy ang rally na nakaschedule ng April 14 dito sa Tagum City. Dahil daw mapapahiya siya, dahil alam niyang taga Davao del Norte siya, tapos siya ang SAP kung tawagin, no? Special Assistant to the President. Isa tingin ko naman, itong tarantadong ito, hindi alam kung anong trabaho niya as SAP, Special Assistant to the President. Mahirap Pagkatapos, ang sabi ni Governor Hubahib sa kanya na nakapag-commit na ako doon sa emisaryo, no? Sabi, nakapag-commit na ako, hindi ko pwedeng baliin yung salita ko. Sa kadahilan ng, sabi nga ni Governor Hubahib, kahit mahirap lang akong tao, ngunit meron din akong isang salita. Wala akong pwedeng ipagmalaki na iba. Wala akong pwedeng ipagmalaki na mataas na attain doon sa aking edukasyon. Wala rin akong pwedeng ipagmalaki na sapat na kayamanan. Ngunit dito man lang, ang pwede kong ipagmalaki sa sarili ko ay meron akong isang salita. Ngayon, ang akala ni Governor Hubahib, tapos na yung usapan na yon. Dumating pa ang isang araw, meron na naman pumunta kay Governor Hubahib sa kanyang opisina dito sa Kapitolyo ng Davao del Norte. At sinasabi, Governor, pinapatawag kayo ni Anton Lagdameo doon sa isang restaurant dito sa Tagum City. Siya mismo pumunta sa Tagum City. Ang sagot ni Governor Hubahib, sabi niya, nakita mo yung mga tao dyan sa labas ng opisina ko, ang dami niyan. Kanina pa nag-aantay dahil may mga problema lahat yan. Hindi ko naman pwedeng unahin ko si Lagdameo dahil itong mga taong ito, sila ang nagluklok sa akin dito sa pwesto at para ako naging gobernador. Siyempre, nung hindi dumating at pinuntahan ni Governor Hubahib si Anton Lagdameo, nagalit yung gago at sinasabi niya na insulto raw siya. At sino daw si Governor Hubahib para hindi siya siputin doon sa restaurant kung saan siya nag-aantay. Ganon kawalang hiya yan. Palibhasa, palaging bangag yung tarantadong yan. Kanya hindi na tama yung kanyang takbo ng utak niya. Kaya yun na nga nangyari, nagulantang na lang kami nung nakatanggap ng parang tip si Governor Hubahib na meron na daw suspension order na isi-serve sa kanya. So tinanong ko siya, ano bang kaso ang hinaharap mo? Sabi niya, wala naman akong alam at wala rin kaming natatanggap na kahit ano man lang notice kung saan papasagot sa amin kung ano yung reklamo na meron. Wala talaga lahat. Walang due process. At So, ito na nga nangyari. Kahapon, nag-gather yung mga supporters doon sa Kapitolyo. go ahead, Speaker. Congressman. Isa pang problema kasi, bakit hindi matanggap ng mga tao yung kanilang gustong iupong gobernador, yung vice-gobernador? Dahil nga, itong vice-gobernador na to, ito yung nireklamo na namin dahil sa reklamo ng taong bayan na sobra magnakaw ng kahit pera ng mga mahihirap, ninanakaw. Yung AICS, Assistance to Individuals in Crisis Situation. Nasa krisis na yung mga tao, nanakawan pa. Paano nila ninanakaw? Halimbawa, namigay ng AICS 5,000 pesos pinapapirma sa recipient. Babawiin nila yung 4,000. Saan na pupunta yung 4,000? Ang balita ko,
hinahati-hati nila. Itong vice gobernador, mayroong share. Yung regional director ng DSWD, may share. Kanya halos linggo-linggo nandito sa Tagum City, kumukuha ng dividendo niya. Yan ang problema dito sa Davao del Norte. Kung maghahanap kayo ng korupsyon, punta kayo sa Davao del Norte, marami dito. Dahil nga, ang DSWD Regional Director ay nakikipagkuntsaba dito sa mga pamilya ng Uy, pamilya ng vice gobernador, na itong si Oyo Dikawat Uy. Yan ang may pasimuno dito sa lahat ng korupsyon sa probinsya. Siya ang may pasimuno. Dito naman sa Tagum City, ang may pasimuno, yung kanyang ama na mayor sa Tagum City. Lahat ng illegal nandito sa Tagum City ngayon. Bumabaha ng Shabu dito sa Tagum City. Hindi lang ito nare-report sa national news. Pero pumunta kayo, mag-imbestiga tayo dito sa Tagum City. Nandito lahat ng illegal. Illegal na pasugalan sa mga barangay nandito sa Tagum City. Dahil tinutukahan niya yung mga barangay captain ng monthly o weekly para ibigay sa kanya. Ganon po ang kalakaran dito sa Davao del Norte. Ngayon, hindi ko maintindihan kung anong takbo ng gobyerno sa panahon na ito. Yes, Congressman, alam din natin na si Governor ay kabilang din po doon sa partido, federal na partido ng Pangulo. Siya ho ba ay member pa rin? Kasapi pa rin po ba ng partido? Ay, hindi ko alam. Malamang, siguro. Pero ako, hindi naman kasi ako sumama dyan. At isa din sa mga naging nakikita no, ng ating mga kababayan, posible ho ba na dahil pinasuspende itong si Governor Hubahi dahil kaalyado siya ng dating Pangulong Duterte? Malaking possibility yan. Dahil nga, alam mo, itong administrasyon na to, pag hindi nila nakuha o yung suporta ng isang government official, ang gagawin nila, tatanggalin nila, papalitan nila ng kanila. Yung mga taong pumapayag na magpagamit sa kung anong gusto nila. Noong 2019, nakalaban ni Governor Hubahib itong si Rodolfo Rodney Del Rosario. Ano ba yung relasyon ni Del Rosario doon kay Saplag Dameo? Ang pagkaalam ko parang magpinsan yata yan sila. So politika po ang nakikita po ninyong nasa likod po nito? Ay talagang politika yan, oo. Nakikita din natin kasi Kong, last time, nakilala din natin si Governor Hubahib dahil sa kanyang pagkontra doon sa isinusulong na People's Initiative. Kabilang din ho ba ito sa mga naging rason? Yun nga, isa din yan. Kasi pag ayaw na nga sumunod ng mga opisyal ng gobyerno na gusto nilang kung anong gusto nila mangyari, talagang titirahin nila yan. Ako nga, dahil hindi ako sumusunod sa gusto ng itong si Tambaluslos, 2 taon na yung distrito ko na tinatanggalan ng mga projects. Ngunit, sige lang, okay lang yan. Umiikot naman yung mundo. Pero ano pong assurance po natin, Kong, na lahat po ng mayors po sa probinsya ay nakasuporta pa rin kay Governor Hubahib? Kahapon, magkakasama kami doon sa Kapitolyo at nandoon yung mga mayors. Karamihan, majority ng mayors. No, hindi naman kasi lahat ng mayor dito sa Davao del Norte ay kaalyansa namin. Merong isang munisipyo, 2 munisipyo. Pero majority nandoon. At yung isasagawang rally sa linggo, tuloy na tuloy po yun? Ito masasabi ko, nagkakamali yung mga nagplano nito. Dahil kahit palitan nyo
si Governor Edwin Hubahib, yung rally ngayong linggo, come hell or high water, tutuloy yan. Congressman, mayong buntag si Admar po ito. Bago po ito nangyari, Ay, Admar, opo, Mayong buntag. binigyan pa ng pagkilala ng DILG si Governor Hubahib or itong Davao del Norte LG, provincial government, dahil sa magandang implementation ng pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. Tama po ba? ay totoo yan. Binigyan siya ng yung Seal of Good Government Award. Mhm. So kumbaga parang hindi na naaakma kasi latest lang 'yan ang sinasabi po kahapon nung nakapanayam ko si Governor Hubahib dahil po doon sa pinahiram lang na sasakyan doon nag-ugat 2022 pa. Tapos ganito binigyan pa ng pagkilala tapos bigla ng 2 buwan na suspendido. Tingin nyo, makatarungan po ba para lang doon sa issue na yon na after na 1 buwan na isauli at ginamit naman yung mismong sasakyan sa ibang purpose dahil ayaw daw gamitin ng board member? Ayun na nga ang sinasabi ko. Talagang illegal yung order, no? Hindi makatarungan, walang due process. O ito namang pagbibigay at pag-a-assign ng mga sasakyan. Di ho ba ay karapatan naman ng chief executive yan, karapatan ng governor, karapatan ng mayor. Kung kanino niya i-assign yung mga sasakyan na yun. Sa gobyerno kasi yan. Mhm. And meron pong nabanggit kagabi rin si Governor Hubahib na tinanggalan na siya ng kanyang mga police escort pati sundalo and nag-utos din daw ang acting governor na lahat ng mass demonstration ay buwagin. Kabilang na yata din yung mangyayari sa April 14. Totoo po yan. At siyempre, kagaya ng sinabi ko, sana man lang nakikiusap ako doon sa ating mga pulis at kasundaluhan. Huwag naman po tayong sumunod doon sa mga hindi tamang orders. Mahirap. Ngayon pala sa edad ko to, marami na akong dinaanan ng mga administrasyon. Marami na akong nakita ang mga pulisiya ng mga iba't ibang pangulo ng Pilipinas. Ngunit, ngayon ko palang nasaksihan na may pangulo na nagpapasatupad ng mga pulisiya, orders, na hindi sumusunod sa batas. Yung tatay niya nung araw, naalala ko, nasa kolehiyo ako, naging diktador ng mahigit 20 years. Ngunit, kadahilanan nga na isa siyang abogado, kahit diktador, pinipilit pa rin niya na sumusunod kung ano man yung inuutos ng batas. Kagaya ng pag-declare niya ng martial law, pilit pa rin niyang i-justify na yung kanyang action na yon ay sumusunod pa rin siya doon sa requirements ng batas. Itong ngayon, talagang wala. Hindi ko maintindihan, talagang wanton violation ng mga batas na pinaiiral sa Pilipinas. Wanton violation ng ating saligang batas at iba pang mga batas. Meron po ba kayong nararamdaman na silent martial law? Alam mo, mabuti pa yung martial law kasi malinaw.
Sino ba nagpapatupad? Sino bang yung andyan yung military, ano yun, rule. Pero ngayon, hindi natin maintindihan. Civilian, pero ang pinapairal parang walang justisya. Kung ano lang yung maisipan. Trip lang talaga. Power tripping. Ano po ang panawagan ninyo, sa huli na lang po, Congressman, panawagan ninyo sa taong bayan sa gitna po ng mga pangyayaring ito? At bago mo na yan, meron po ba kayong alam na meron pang susunod na magiging kagaya nito? Or ito'y magiging mensahe sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno, kumbaga para magkaroon ng chilling effect na, alam nyo na dapat panig lang sa kanila. Dapat. Yeah, tama yan. Talagang mensahe ito sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno, gobernador, mayor, mga kongresista. Mensahe ito na kung hindi kayo susunod sa gusto namin, ganito ang mangyayari sa inyo. Malinaw na mensahe ito. Ngayon, yung mensahe ko naman, meron akong gustong ipaabot sa ating mga kasundaluhan, kapulisan. Siguro maganda, isang araw, nasa bahay kayo, pagmasdan nyo yung mga anak ninyo. Yung pamilya ninyo, pagmasdan nyo, isipin nyo, ano ang kinabukasan nila sa ilalim ng administrasyon na to. Isipin nyo kung ano ang mangyayari sa kanila dahil sa itong policy ngayon ng gobyerno kung saan nagkukort siya ng giyera. Isinusubo yung bansa sa hindi kinakailangan na gulo dyan sa West Philippine Sea. Paano kung sumiklab yung giyera? Soldiers, coast guards will be massacred. Ngayon, isipin nyo yung mga anak ninyo. Anong mangyayari dyan? Anong kinabukasan ang hinaharap niyan? Isipin nyo yung mga iiwanan nyo. Kawawang kawawa. Hindi naman kayang sagutin ng gobyerno yan. Pagpapaaral ng mga anak nyo. Let's not talk about patriotism at this point. Ang gusto kong pag-usapan natin dito, survival. Survival na, hindi na patriotism. Kalokohan niyang patriotism na yan. And hindi patriotism kung patay na lahat yan. Wala na tayong pag-uusapang patriotism kung patay na lahat yung karamihan ng mga kasundaluhan natin.